tapos na po siya sa chapter 1 ng tinatalakay niya po sa Book of Genesis. At papunta na po siya doon sa pagtalakay naman doon sa chapter 2 yung nasabi pong aklat. Kaya po ngayon po ako po ang siguro magpapasimula doon po sa unang verse ng chapter 2 ng Genesis. At ako naman po ay nagpaalam sa kanya o nagsabi rin po na kumbaga na maaring kumaaring pang ipagpatuloy ko o dugtungan yung kanyang ginagawang pag-aaral. So, para rin naman po hindi po tayo mabitin kahit na po ito po yung speaker sa Bible study. Bago po natin puntahan yung chapter 2 po, which is yung 7th day na po nung binabanggit dyan po sa aklat na yan, tinalakay po ni Brother Darwin last yung ano ang meaning ng image of God, that man was created in the image and likeness of God. Dahil po yun dun sa tanong ng ating kapatid, ano po ang ibig sabihin nito? So doon po tinalakay po sa atin that God is spirit. No? Binasa po yung mga talata sa aklat nandiyan, that the spirit is invisible and doesn't have flesh and bones. That man in the image and likeness of God means that man shares something of nature of God, and that is spirit. No? Yun po yung tinalakay sa atin. At bukod po doon, in addition, dun po sa mga karakteristik na meron ng tao, ang tao po ay merong self-awareness. Yun po sa ating pag-aaral doon. Merong thinking capacity, may kakayahan pong mag-isip. May rationality, meaning to say capable to reason out. Merong konsensya, and merong religion urge na merong kakayahan o merong kaisipang sumamba at may kinikilala siyang Diyos ng tao. The man is endowed with a sense of beauty, music, arts, and etc. Kung merong kakayahan ng tao na mag-appreciate ng beauty, ng music, ng arts, and merong feeling for the eternal. Meron tayong kaisipang pang-eternal. At ang sabi niya po doon, isa sa importante na meron ang tao ay yung free will to choose between right or wrong. Na ang tao po, that man is different from other creating being. That the man is like God. Na kaya po tayo binigyan ng itong katangian ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng responsibility, no, na that man have the dominion over other created being. No, nabasa po natin sa chapter 1 ng Genesis na ang responsibility na sinabi ng Diyos na ipinagutos sa tao na be fruitful and multiply. No, and subdue the earth. Ibig sabihin, conquer o pamahalaan o kalatan natin ang mundo. Hindi po pagkalat ng basura, no? Kundi scattered, kumbaga, tirhan natin ang every part of the earth. And the man rule over animals and other created beings na binanggit naman po natin kanina. And isa po doon yung eat the seeds and fruits of plant na maaari niyang kainin lahat ng pananim o mga bunga ng punong kahoy na nakatanim po doon sa Garden of Eden. And lastly, ang sabi ng ang pinag-utos ng Diyos, do not eat from the fruit of knowledge of good and evil. Yun po yung restriction na ibinigay naman ng Diyos sa unang tao na kinreate o nanirahan sa mundo. At doon po naging tapos yung chapter 1, doon naman po sa Genesis chapter 2. Ganito po yung unang verse na ating mababasa po dyan sa chapter 2 ng Genesis. No, dahil po in 6 days, kinreate ng Diyos ang heaven and earth at lahat ng mga bagay at tao na nandoon sa mundo. In Genesis chapter 2 verse 1 to 3 it says,
Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. So sa pangpitong araw daw ating nabasa na natapos na ng Diyos ang kanyang lahat ng ginawa. Na natapos na yung kanyang work ng pag-create ng mga heavens and earth, complete na po. And so the seventh day, he rested from all his work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because he rested from all the work, creating that he had done. Sa katunayan po, yan pong seventh day o yung ikapitong araw, nung panahon po ng mga Israelita sa pangunguna po ni Moises, no, yan po ay naging kautusan. Isa po yan sa kautusan doon sa tinatawag na Ten Commandments sa aklat po ng Exodus. Mababasa po natin sa aklat po ng sa chapter 20 po ng chapter 20 verse 8 to 11 ng book of Exodus. At ganito po ang ating mababasa diyan. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor your foreigners residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the seventh day. So inulit po sa talata pong ito, no, binabalik niya yung pagtalakay o pagbanggit doon sa creation na kung saan nung ikapitong araw, natapos na po ng Diyos yung kanyang ginawa. No? At hindi lamang po sa tao ibinigay yung kapahingahan o yung sabat na ang sabi, kahit na po yung inyong mga alagang hayop, mga servant, pwedeng i-enjoy itong sabat o yung kapahingahan. So, binabanggit ko na yung kanina yung definition ng Sabat. Pero bago po natin pagpatuloy po yung discussion tungkol sa Sabat, minabuti ko pong kunin yung kanya munang definition dito po sa Ancient Hebrew definition ng Mexico na nakalagay po doon. That Sabat means ceasing, meaning to say yung yung paghinto o pagtigil. A stopping of activity, often used for the seventh day or special feast day as the day set aside for resting or celebrating. Sabbath, another lost time, still or cease. So sa madali pong definition, yung pong Sabbath kapahingahan, no? Pagtigil sa iyong paggawa o kapahingahan. Ayan po yung definition ng Sabbath, no? Para po malinaw po sa atin. Ngayon, ang una pong katanungan sa ating lesson, what are we able to know about Sabbath according to the Old Scriptures? No, ang gagawin ko pong pag-aaral dito, aalamin po muna natin yung kailangan nating malaman na binabanggit sa Old Testament, sa Old Scriptures. Then papunta sa New Testament and the apostles, papunta sa mga sulat ng mga apostol. No, dapat uri kasi nating maintindihan sa pag-aaral po ng Biblia ay mayroong time frame tinatawag. So, ang tanong, what are we able to know about Sabbath according to the Old Scripture? So, in Exodus chapter 23 verse 12, ganito po yung ating mababasa tungkol po sa Sabbath or sa seventh day. Ang sinasabi po is, 6 days, do your work, but on the seventh day, do not work, so that your ox and your donkey may rest, and so that the slave born in your household and the foreigner living among you may be refreshed. No? Binanggit po ulit dito na on the seventh day, do not work. Kasama po dyan yung mga alaga nilang hayop, ox and your donkey, na maaari din nakapagpahinga. The slaves born in your household and the foreigners living among you may be refreshed. So, parang kung sila ay maginhawaan
binibigyan din po sila ng kapahingahan dun sa araw na pong ito. Ano po? So, ayan po yung ating mababasa. At karagdagan po, sa Exodus chapter 34 and verse 21, ganito naman po ang ating mababasa, that 6 days you shall labor. So, inuulit lang pa po. But on the 7th day you shall rest. Even during the plowing season and harvest, you must rest. No, kahit pa po tumapat ito ng pagkakataon kung saan kayo ay mag-harvest, sila po ay mag-harvest ng kanilang mga pananim, ng kanilang mga trigo, no? Ang sabi, you shall rest. Even during the plowing season and harvest, you must rest. So yung po, yung kautusan sa kanila. Kailangan nilang ipangilin o gampanin yung pagpapahin. So dito po sa Exodus chapter 31, nakita po natin, nabasa po natin na ito po ay kautusan sa kanila. No, sa panahon po na sa pangunguna po ni Moises, kung ito po ay kautusan, meron po itong punishment doon po sa mga magbabiolate o hindi mag-o-observe ng Sabat ng panahon nila. So ayan po ay mababasa natin sa Exodus chapter 31 verse 12 to 17. No? At ganito po ang ating mababasa, pakinggan niyo po. Then the Lord said to Moses, say to the Israelites, you must observe my Sabbats. This will be a sign between me and you for the generation to come. So you may know that I am the Lord who makes you holy. Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who desecrates it is to be put to death. Those who do any work on that day must be cut off from their people. For 6 days work is to be done, but the 7th day is the day of Sabbath rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day is to be put to death. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generation to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. So gusto ko pong bigyang pansin po dyan, no? Nung nilagyan ko po ng color red doon po sa text na anyone who desecrates is to be put to death. Sino po ang magwalang ano po sa Tagalog yan yung ano po sa Tagalog translation sa Bible po ninyo yung desecrate? Magwalang bahala. Sabi po sa Tagalog is inyong ipangingilin ang Sabat nga sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumalapastangan ay walang pagsalang papatayin sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. So, kung sino mang lumapastangan, ang kasalusahan ko ay kamatayan. Noon panahon po nila. At doon din po sa kasunod po na text, whoever does any work, sino man ang gumawa ng kahit anong trabaho, sa araw mo ng Sabat ay parurusahan mo ng kamatayan. At totoo po talagang nangyari na talaga pong ipinatutupad yung ganitong punishment ng panahon nila. So bago yun, ito muna sa verse 1 to 3 ng chapter 35, Moses assembled the whole Israelite community and said to them, these are the things the Lord has commanded you to do. For 6 days work is to be done, but the 7th day shall be your holy day, a day of Sabbath, rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death. Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day. Sa katunayan po, dyan po sa aklat ng Numbers chapter 15, nung makita po ng mga Israelites yung kapwa nila Israelita na namumulot po ng kahoy doon sa araw ng Sabat, dinala nila kay Moses.
No? Inireport po nila, dinala po nila kay Moises at napagdesisyonan ng Diyos na siya ay batuhin hanggang sa mamatay. So yun po yung naging punishment, yun po yung existing punishment nung time nila kapag sila ay lumabag po sa Sabbath, sa pag-observing the Sabbath day. So sa mga binasa po natin, we learn that on the seventh day, God had finished His work. He rested from all His work. And number 2, God made seventh day holy. And so number 3, remembering seventh day or the Sabbath is the fourth commandment. So yan po yung pang-apat na kautusan po sa tinatawag na Ten Commandments sa Exodus chapter 8. In seventh day is the rest or the Sabbath. The purpose is for them to be refreshed. So ibinigay po ang kapahingahan para sa kagiginhawa ng tao at ng kanilang mga alagang hayop, servant. Then the violator will be put to death. Na nabasa po natin na kanila pong sinasagawa sa kung sino bang nagbabiolate po ng pag-observe sa Sabbath or sa seventh day. So next, the next question sa ating pong pag-aaral, what are the things we should understand about Sabbath during the work and the time when Jesus Christ was preaching? So dito, fast forward na po tayo sa panahon po ng ating Panginoong Jesus. Ano naman po yung ating dapat maintindihan tungkol sa Sabbath noong panahon ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay nagtuturo tungkol dito. Mababasa po natin sa Aklat ng Mateo, chapter 12, versikulo 9, siyam hanggang 10. Umalis si Jesus doon at pumasok sa kanilang sinagoga. At doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Siya ay tinanong nila, matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya ay maparatangan nila? So ito pong taong tuyo ang kamay, so doesn't mean to say na hindi basa, kundi ito po ay isang karamdaman sa balat hanggang sa laman po na nakakapag incapacitate na magamit ng tao yung kanyang kamay. No? Kaya po, doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Ito po ay isang sakit o karamdaman. Siya ay tinanong nila. Ang nagtanong po dyan yung mga Hudyo po na nakakita sa ating Panginoon. Ang tanong nila, matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat? At ang kanilang adhikain sa tanong na to upang siya ay maparatangan nila. Para kung sakaling sasagot ang Panginoong Hesus ng oo, paparatangan na nila na ito ay lumalabag sa pag-oobserba ng Sabat. No? Tuloy po ang ating pagbabasa sa verse 11 to 12. Sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroon siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya ito aabutin at hahanguin? So, dito, pinupo na siya ng mga Hudyo dun sa kanyang pagpapagaling sa may sakit. No? Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, ibinalik niya yung tanong, o sinukat din sila sa sarili nilang standard na kung saan, ang sabi niya, sino kaya sa inyo na kung meron siya isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, hindi ba ganito ililigtas, aabutin o at hahanguin? Ang sagot niya, gaano pang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya ang sagot, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. So, hindi po niya sinagot ng direktang oo o hindi. Kundi, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ibinalik niya yung tanong sa kanila nung pinupuna siya sa pagpapagaling sa araw ng Sabat. Pag siya ang gumagawa, ay parang ang pinalalabas ng mga Hudyo, siya ang mali. Pero kapag sila, okay lang. Meron nga po tayo tinatawag dyan na double standard. No, kapag ikaw ang gumagawa, tama. Pero kapag ang Panginoong Jesus ay mali sa araw ng Sabat. Kaya ang tanong niya, kung nahulog ba yung alaga nyo sa
alaga niyong tupa sa araw ng Sabat, hindi niyo ba siya ililigtas, hindi niyo ba kukunin? Kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yung naging kasagutan ng ating Panginoon Jesus. At dito pa po sa aklat ng Lucas, tagpong ito, sa chapter 13, verse 14, subalit ang pinuno ng sinagoga nagalit sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa Sabat. So, isa pa pong pagkakataon, nakatapayin ng Panginoong Jesus ay nagpagaling sa araw po ng Sabat. Ay nagsabi sa maraming tao, may 6 na araw na dapat gumawa, pumarin at hindi sa araw ng Sabat. So, pinuna naman ng mga religious or leaders in synagogue, yung mga tao na sa bumalik kayo sa ibang araw. May 6 na araw para gumawa. Come and be healed, not on the day of Sabbath. Sabi po nilang ganun. May 6 na araw na dapat gumawa. Pumarito kayo sa araw na iyon at kayo'y pagagalingin, hindi sa araw ng Sabat. Kaya po ang sabi, at sinabi sa kanya ng Panginoon, ang ating pong Panginoong Jesus, ang sabi niya, kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno mula sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? Di ba? Ito po'y nakabase pa rin po sa kautusan o kasulatan doon sa kautusan ni Moses sa Exodo, no? Na ang Sabat ay para rin po sa mga hayop. Ang sabi ng ating Panginoon, kayo'y mga mapagkunwari. Hindi ba kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno mula sa sabsaban at ito'y ilalabas upang painumin? At hindi ba dapat na ang babae ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay kalagan sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat? So dito nilinaw ng Panginoong Hesus na ito pong babae na kanyang pinagaling ay anak ni Abraham. So, meron po siyang sabihin na tagapagmana po siya ng pangako kay Abraham. Ng pangako ng Diyos kay Abraham, ibig sabihin po sa Diyos po itong taong ito. No? Na ang sabi, ginapos ni Satanas in 18 years. Dapat naman na siya ay kalagan na sa araw ng Sabat. Kung paano ang yung mga alaga nyo nga, pinakakawalan nyo para painumin, pinagpapahinga nyo, binibigyan nyo ng rest. How much more itong babaeng anak ni Abraham sa Diyos? 18 years nang pinahihirapan ng kanyang sakit. No? Ginapos si Satanas sa loob ng 18 taon. Ay kalaga sa pagkagapos sa araw ng Sabat. No? Kung ini-illustrate po natin, according to Jesus, so yung tao, yung babae na bound for 18 years ng kanyang sakit, no? 18 taon siyang pinahihirapan ng kanyang sakit, ginapos si Satanas. At sa araw ng Sabat, dapat ito ay pakawalan o ipagalingin, no? Doon sa kanyang pagkakagapos, doon sa pagpapahirap ng kanyang sakit na ginawa po ni Satanas. So ayan po yung illustration according to our Lord Jesus Christ. So sa tagpuna, sa mga binasa po natin ngayon, so we understand that it is lawful to do good in the Sabbath. No? And number 2, be set free from bondage. Ang paniniwala po kasi ng mga Hudyo o ng mga leaders sa synagogue, in 6 days, work, no? Trabaho. And in 7th day, hindi na magtatrabaho. So, taliwas po doon sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus na dapat na pakawalan yung pong mga katulad nitong mga taong mayroong karamdaman, may karapatan din silang i-enjoy yung kapahingahan, yung kanyang sa kagalingan ng kanilang sakit. So the goal is for the good of man and these animals. No? Hindi naman po yan ibinigay ng Diyos
Iyan po ay ibinigay ng Diyos para sa ikabubuti ng tao at ng mga hayop na alam. And also in their servants. No? Kasi yung alam naman po natin na yung mga Sadducees and Pharisees nakagawa ng mga doktrina sa mga salit-saling sabi. No, na nagdadala na po sila ng mga maling aral. Patungkol naman po dito sa Sabat. Na para bang lumalabas yung Sabat ay nagiging pahirap po, malupit sa tao. Pero ito po ay binigay ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan sa tao. No, binigyan niya ng pahinga ang tao. Dahil sa kanyang pag-ibig sa tao, ibinigay niya binigyan niya ang tao ng kaaraw ng kapahinga. Kaya po sa Matthew 12:7, ang sabi ng ating Panginoon Jesus diyan, if you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. So sinabi niya po yan, ang sabi niya, kung alam niyo lang sana ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Kasi sinabi niya sa mga kausap niya, di niyo ba nabasa na si David nga pumasok sa bahay ng Diyos o sa templo ng Diyos. No, nanghingi siya ng tinapay. Ang ibinigay sa kanya ng sacerdote si Amihelek, tinapay tinapay na hain sa templo. So yung pong klase ng tinapay na yun, hindi po ordinaryo. Kundi, wala pong ibang dapat kumain nun, kundi yung mga sacerdote po dun sa templo. Pero ibinigay po ng sacerdote yun kay David. Kaya ang sabi po niya dyan sa chapter 12 ng Matthew, no? Iminalanggalang nila ang templo at hindi sila nagkasala. No? Kaya ang sabi, if you had known what these words mean, ang ibig ko ay habag, hindi ang hain. No? Hindi nyo sana hinusgahan yung mga walang kasalanan, yung mga innocent. No? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Now, punta na po tayo sa passage, in the passage of the book of Hebrew and the prophet. Diyan naman po sa book of Hebrew, ganito naman po yung ating mababasa tungkol sa Sabat. No, kaya't may natitira pang isang kapahingahang Sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mundo. So sabi po dyan, may natitira pang isang kapahingahan para sa bayan ng Diyos. No? Ano po ba itong kapahingahan? Kapahingahang natitira pa, no, para sa bayan ng Diyos. No, diyan pa rin naman po sa aklat ng Hebreo. No, aakyat lamang po tayo ng basa sa verse 1 hanggang 6. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Ito ang sabi. Sa verse 2, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayo nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapito ng araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, kaya yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Doon po sa chapter 6 po, Kaya po pala may natitira pa pong kapahingahan dahil yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok roon. Meron pa pong ibang dapat magsipasok bukod po dun sa mga napangaralan ng una. Yun po yung mga Israelita. Kaya po,
malalaman natin na sila po yung tinutukoy dito po sa aklat ng o sa awit ni David sa chapter 95 verse 9 to 11. No? Ang sabi po diyan, nang tuksuhin ako ng inyong mga magulang, tinikman ako at nakita ang gawa ko. 40 taon na manglaw ako sa lahing yaon. At aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi naalaman ng aking mga daan, kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. No? Yung po palang tinutukoy no na pinangaralan nung una, yun po yung mga magulang nila na noong 40 taon na manglaw ako sa lahing yaon, sabi ng Diyos. Na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nalalaman ng aking mga daan. Kaya po binanggit po dun sa Book of Hebrews, ito pong sinabi sa awit, kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. No, dun po pala dun sa loob ng 40 years na sila nasa ilang, no, tuwing ikapitong araw nangingihin sila ng Sabat. No, pero ang sabi po doon, no, dahil sa kanilang mga pagsuway, no, napuot sa kanila ang Diyos at sila hindi nagsipasok sa kapahingahan. Sinabi po doon sa Book of Hebrews. No, bagamat sila nag-observe ng Sabat, 40 years na ilang, no, pero sila yung naging mga sumain sa Diyos. Tututusin yan noong pinalaya sila ng Diyos, no, mula sa pagkakalipin sa Egyptyo. Nung sila malapit ng maabutan ng mga Egyptian, at wala silang madaanan dahil dagat na yung kanilang dadaanan. Di ba ho, kinwestiyon nila ang Diyos na si Moises na dinala mo pa kami dito para mamatay lang. No, ganun din ho sa ilang, no, in 40 years, nangingili sila ng Sabat in 7 day. Hindi sila pinagtatrabaho. Pinapakain po sila ng Diyos nung panahon na yun. Ang tawag po doon yung mana. No? Binibigyan sila ng mana. Pero kahit na ganun, hindi sila nakapasok dun sa kapahingahan. Kaya nga ang sabi, meron pang natitirang Sabat ng kapahingahan. No? Dahil meron pang iba na dapat pumasok doon. So, balik tayo sa chapter 4, verse 7. No? Sa chapter 7, sa verse 7 po, ang sabi, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi niya nung una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Dahil nga meron pang mga dapat pumasok doon sa kapahingahan, ay muli nagtangi siya ng isang araw. Ngayon ang tanong, kailan po yung araw na ito? No, yung pong tanong. At ito ba yung literal na araw? Kasi ang mababasa natin, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. So po ito po palang araw ay may tinig. No? Meron siyang salita, meron siyang pangangaral, meron siyang tinig. No? Basahin po natin yung sinasabi sa awit ni David na pinagkuhanan po ng verse na yan. No? Ang sabi po sa awit 95, chapter 95, verse 7 to 8. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa karawan ng masa sa ilang. No, yan po yung karugtong ng binasa natin sa awit kanina, na kung marinig mo nyo yung kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. So ito pong araw na itinangi, no, para po sa mga natitira pong dapat na magsipasok pa doon sa kapahingahan, merong tinig. At sabi, kung marinig natin ang kanyang tinig, huwag natin pagmamatigasin ng ating mga puso. No? Ayan po, sa verse 8 po ng Hebrews, chapter 4, pagpatuloy lang po natin yung pagbabasa, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw.
No, kung nakamit po pala nila yung kapahingahan ng panahon nila, no. Ang sabi, kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sinalita pagkatapos ng ibang araw. Hindi na sana sinalita pa yung iba pang mga araw. May natitira pa ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. No? Dahil sa may natitira pang isang pamamahingang Sabat na ukol sa bayan ng Diyos. Kaya po ang tanong who is this person that we should listen to? And we should not harden our hearts. No? Kapag ating marinig ang kanyang tinig, huwag nating pagmamatigasin ang ating mga puso. So, sino po ito? Dito po sa Colossus, chapter 2, verse 14 to 7. Ganito po yung ating mababasa. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So dito po sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, gumamit siya ng isang pamamaraan na mas madaling maintindihan. No? Na customary po sa kanila na kapag ikaw ay mayroong pinagkakautangan, nung gagawa po yan ng kasulatan, doon po nakalagay o nakatala yung certain amount na you used to loan. At kung kailan yung nakatakdang panahon kung kailan mo babayaran. No, kahit sa panahon po natin, ganun din naman. Para pong promissory note or contract. Pero dito po sa talatang ito, yung usapang nasusulat sa palatuntunang laban sa atin, pinutukoy po dito yung kasalanan po ng tao. No, na ang sabi, na pinawi o inalis ang usapang nasusulat sa mga palatuntunang laban sa atin na hindi ayon sa atin. At ito'y kanyang inalis nung ipinako siya sa krus. No? Pagkasamsam sa pamunuan at mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. So akala ko ng ibang kalaban po ng Panginoon Jesus, lalo na po ni Satanas, na yung pagkapako po ni Kristo ay isang pagkatalo. Ngunit, pinapaliwanag po ni Apostol Pablo na ito'y pagkapanalo o tagumpay para po sa ating Panginoong Jesus. Dahil nung siya ipinako, nakuha niya yung authorities and powers at naihayag niya sa hayag na kahihiyan yung kanyang mga nakaaway. Pagkasamsam ng mga pamunuan sa mga kapangyarihan, sila yung mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sino man nga ay huwag bumato sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. At ang sabi po dito, na isang anino ng mga bagay na nagsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So dito po, ang sabi, huwag sinuman ang humato sa inyo tungkol sa pagkain. Ng pagkain, sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, bagong buwan o araw. Dahil ito po'y anino, sabi, isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So gumawa po tayo ng illustration sa bagay po nito. That yung shadow of things to come, no, which are regarding food and drink, regarding festival, regarding new moon, regarding Sabbats. So yung kung food and drink, yung rituals nila on a daily basis, no? Yung mga festival and new moon, yung buwan-buwan festival naman po yung annually or yearly. And regarding Sabbath naman, yung weekly rituals. Na ang sabi, these are the shadows of the things to come. Pero ang katawan or the reality is Jesus. No? No, kung nandito na po yung reality o yung Kristo na inaaninuan ng mga bagay na to, so hindi na po kailangan itong gawin o i-observe pa. Kaya po sabi, huwag sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. No?
o sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So, yung reality po ng the shadow of things to come na ito ay yung ating pong Panginoon sa Kristo. No? Siya po yung na tinatanging araw na dapat na po nating lapitan. Doon po tayo, yun po yung dapat nating i-aim na pasukin na kapahingahan. Kaya po, sa conclusion, no, that Jesus is the Lord of Sabbath in Matthew 12, chapter 12, verse 8. No? Basahin po natin yung sabi po dyan, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. No? And in Matthew chapter 11 verse 28 to 9, ang sabi po dyan ay ganito, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. No? So, ang ating Panginoong Jesucristo na po ang ating, ang sabi, magsiparito kayo at kayo mga napapagal. At nabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpipahin. So, ito pong kapahingahang ibibigay sa atin ng Panginoong Jesus ay kapahingahan po ng ating kaluluwa. At yan po ay may kinalaman naman po sa pagpapalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. Dahil ibinigay po ang Sabat o kapahingahan sa tao dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao at sa kanyang habag na binigyan niya ng kapahingahan ng tao. Dito po ay ibibigay sa atin yung kapahingahan ng ating kaluluwa. So yun lamang po siguro ang ating lesson sa mga ito. Maraming salamat po sa inyo.